Mahina ba tungo ka o kumain ang inyong mga alagang manok? Palaging nasa gilid at nahirapan maghinga. Huwag itong isa walang bahala. Baka ang inyong mga alaga ay may sabaga. Bigyan sila ng CPU Lemongrass Water Soluble Premix. Ito gawa mula sa katas ng salay o tanglad. Segurado kang natural at hindi nakakalason. Proven and tested dito sa Philippine Native Chicken na pinababalik ang gana ng manok sa pagkain at mabisang pantambal para sa infeksyon na nagdudulot ng common respiratory diseases. Ano pa ang hinihintay mo? Order na! Magandang araw mga ka-native. No, kita-kita muna tayo dito sa ating episode, no, sa ating programa dito po sa Philippine Native Chicken. So in behalf namin Presidente Dr. Cholo Robles, ito po yung host, Dr. Jaime C. Cabarles Jr., na bumabati po sa ating mga ka-native all throughout the Philippines. Keep on following and subscribing to Philippine Native Chicken. Maraming salamat po sa inyo. Sa ating mga FW dyan, na patuloy pa rin, no, na ito subaybay po sa Philippine Native Chicken. Sana po ang Philippine Native Chicken na makabigay po sa inyo konting idea para at least pag uwi nyo sa Pilipinas, alam nyo kung anong dapat nyo gawin. No, lalo na po sa mga gusto pa mag-invest on native chicken. No? Saka kung sa tingin po nyo yung informasyon natin ngayong araw po makatulong po sa iba, no, please share yung ating videos po para at least kahit paano po makatulong po tayo sa kanila, no? At sa kapag hindi pa kayo nakapag-follow o nakapag-subscribe sa ating page at channel, no, please have it be done, no? Isa po to sa pamaraan namin para makatulong po sa inyo, no? Para at least na ito po is libre po na presentation po natin yung kung bakit na tuloy-tuloy pa rin tayo. But sa darating na mga panahon po, we'll be also sharing some informations lalo na po sa paggawa ng patuka, no? Isa po kasi sa mga maraming katanungan palagi dito sa amin is that lalo na po sa mga lugar na medyo may kalayuan ng konti na gustong pumili na po ng CPU feeds, no? Pasensya po, no? Si Mr. na po makapag padala po siya ng patoka, no, via seaport po, no? Sa mga gusto po bumili ng patoka, no, pag-contact sa number ni Mr. na makikita po nyo dyan sa ating page, no? Marami ko sa para at least you can talk to Mr. na, no, para at least malaman po nyo kung paano po namin maipadala yung patoka sa inyo at saka kung ano ang pili nyo magawa na kung saan po mas makamura po kayo, no? Yung kung bakit that pakiantabay po, no, we'll be sharing more information. We'll be doing what we call the weekly presentations po, no, especially na kung paano po magawa ng patuka, no? At saka mga technical ideas po, no? This is one way that the Philippine Native Chicken can be of help. At saka yung idea na ibigay po namin dito on that presentation po, magamit po nyo kahit anong hayop, hindi lang po manok. That is, we are inviting in advance. Possibly it can be included, no, kasi ang target date natin yan is every Wednesday, para makatulong po sa gusto, no, na maggawa ng sariling patuka, no, sa mga areas po ninyo, no? we are reducing or deducing the technicalities into simpler form, no, para at least nakatulong po sa inyo. So ngayong araw po pag-usapan naman natin itong query naman ng ating ka-native, no, about what they call the bulotong or what they call the pulpax, no? Kasi ito kasi isa sa mga experience niya, and then the Philippine Native Chicken, no, may tulong po namin sa inyo. Tandaan po natin we are not recommending any brand or any company, no. Sa inyo na po, punta na po kayo sa inyo mga local poultry supply if you want to have it be done, no, kung saan gusto po nyo magamit. But we'll be sharing you more of what they call the plant-based medication. Kasi ang tanong lagi sa amin, Dok, bakit hindi po kayo gumagamit ng ganito? Kasi ang plant-based kasi purong tanim yan. And using the microorganisms due to fermentation po, pag hindi po kayo ganun ka-equip po, magiging problema natin if contamination na magpumasok dyan, baka himbis na makatulong po sa inyo, malagay pa ang mga project nyo sa alanganin. Yung kung bakit na dito sa Central Philippine University, if you keep on doing yung mga practices ninyo about this using the fermentation process, how that be done? Patuloy po nyo.
idagdag nyo lang yung aming mga suggestions dito, utilizing what we call the plant-based extracts, para at least may additional information kayo at saka additional na pang control o prevent sa masakit ng manok po ninyo. Yun ang pinaka ultimate goal ng Philippine Native Chicken dito po sa may Central Philippine University. Bulutong, what we call the Poulpax. Ang palaging tanong is dito, ano ba ang mabuting bakuna sa Poulpax? Ito. Alam nyo kasi sa bakuna kasi, kaya nasabi natin in the previous episodes that we have presented, kung ang sakit po, tandaan po natin, hindi prevalent sa lugar nyo, huwag po kayong gumamit ng bakuna na yan. For example, you'll be using what they call the infectious bursal disease. Ang infectious bursal disease kasi, or what they call the IBD, commonly known as gumboro disease. Ang atake niya kasi is those chicken na matataba na manok nyo on the 21st day. Usually doon nagko-comments yan. Kung sino pa yung mataba, siya pang mauna. Tapos yung mga payat nyo, libre pa. Pag hindi prevalent ang sakit na yan sa lugar po nyo, huwag magdala ng bakuna kasi. May mga bakuna kasi against infectious bursal disease. Kahit na matanong po kayo dyan sa mga poultry supply na malaki po, sa malapit po sa inyo, basta mga malalaking poultry supply, try to ask for that kind of vaccine. Nandoon yan. Pero pag hindi prevalent sa lugar nyo, huwag po nyo ipilit. Because you're the one bringing it. Ibig sabihin po, if that is given periodically, every 6 months po, dapat magbigay po kayo. Once na ibigay po nyo, tuloy-tuloy po yun. At tandaan natin, there is also what we call the vaccination failure. Yung ko bakit pag ang panahon po hindi maganda, huwag nyo ipilit. Baka instead na makatulong po, kayo po ang nagdulot ng sakit sa mga manok po ninyo. Okay? Now, we'll be discussing about the bulutong, or what we call the Poulpax. Ang Poulpax kasi, may dalawang klase yan. We have what we call the dry and the wet form. Ang dry form, yung mabulutong na makita po nyo sa mukha ng manok. Mukha ng manok. At saka yung wet form naman, yung sa bunganga, na pag binuksan po nyo yung bunganga na manok po nyo, makikita po nyo sa loob ang medyo yellowish na para bang nodule sa loob, na minsan bukas mo ng bunganga niya, ang problema malangsa. So malangsa, mas malangsa sa compared down, wala yan. Now, ano ba ang isa sa ano bang pwede nyo magawa? Kasi ang bulutong kasi na may mga vaccination yan, Poulpax vaccine. Usually po sa pakpak in-administer yan. Dito sa CPU po hindi po kami gumagamit yan. Sa ang pwede nyo magawa is that if that is really prevalent in your place, pwede bang punta pa kayo dyan sa pagbibilhan po nyo, at saka you ask them how it will be administered, para at least mas konkreto ang may bigay po sa inyo. Now, ang nangyari kasi is this one. Tanda pa natin the way and how it is being transmitted. Ang bulutong kasi, there are various means on how it will be transmitted sa healthy chicken. Ang isa dyan is that na pag masyadong malamok yung lugar po ninyo, pag masyadong malamok yung lugar nyo, at saka may presensya po ng mikrobyo ng bulutong po, ang lamok po is nagsiserve po siya na tawag dito, tagapagsalin po, kasi ang Poulpax kasi nasa dugo yan. So pag kinagat yung isa doon infected, at saka kinagat yung isa, ang problema mo, talagang magta-transmit yan. Pangalawa is that yung pag-away-away o tukaan. Kasi if there is an opening on the skin, alam nyo bakit nasa ulo? Kasi pag nag-away yung manok, palaging tinitira ulo. Yung kabakit na pag may masugat yan kahit konti lang at makapasok ng mikrobyo, lagot na. Yung kabakit na kahit na napuan yung lamok, ang una din napuan kasi ulo. Kasi yung katawan naputos ng balahibo, hagat ng hamok yan. So yun ang nangyari. So pag ganun ang sistema po, if that is really prevalent in your place,
na every year karang nandoon yan. You can vaccinate your flock using what they call the Poulpox vaccine. Wingwave ang tawag doon. Kung saan po sa pakpak po pinibigay yan. Now, ang tanong ngayon, same also with that wet form of the Poulpox. Ano ngayon ang pili niyong gawin? Using what they call the alternative medication. Alam nyo kasi, if you have what they call the muriatic acid, pero konting ingat ha. Konting ingat. Kung if you're using still the palito, yung sa posporo, ang gawin po nyo, gayatin nyo ng konti yung part na kung sa may bulutong. Yung part na nakuha po ninyo, itapon nyo po sa apoy ha. Kasi nandun yung mikrobyo. Ang ginagawa niyan, i-dip mo doon ang palito sa may muriatic acid at saka yung dulo na yan na maliit, yan ang i-press mo doon sa parte na may bulutong. Now, if that is the bulutong is konti pa lang na kaya mo pang i-manage. However, pag sobrang dami na yan, iba ng usapan yan. Okay? Now, ano ba ang practices dito sa Central Philippine University na ginagamit namin? Bakit na kasi yung mga hulu chicken kasi na kaya ng huluhano, Parawakan, Egon, at saka yung sampin or what they call the tawag dito yung isa is the basilan chicken, mga barbaros chicken kasi yan, palagi nag-aaway yan. So ang isang pamaraan yan is that how to prevent it para hindi pumasok doon kasi ang CPU feeds kasi may kasama yan na hindi lahat kasi yan. Ang ginagamit naming piecemeal is not the imported one, yung Peruvian. May mga Peruvian but sobrang mahal kasi. So para makatipid ka, mas maganda gamitin po natin yung local. Kaya problema nyo sa local, mataas yung asin. So kung mataas yung asin, ibig sabihin po medyo konti lang lagay po natin. Kaya lang sa local piecemeal, hanap-hanap po kayo ng local piecemeal na kung saan po yung mga scrap fish na nagamit nila, meron pong mga shrimp. Alam nyo kasi ang exoskeleton yan, ang exoskeleton yan, matitigas yan, and that is made up of chitin. Ang chitin na yan po, merong chitosan yan. And chitosan was what they call the antibacterial property. At saka ang isa sa mga findings niyan is that it can help to control or to prevent the presence of what they call to prevent the occurrences of what they call the Poulpox. Either it is a wet form or what they call the yung bulutong na parang bulutong, the scab. So yan ang gamitin po nyo. Kung wala po, if you have what they call the hipon, you can use it. Basta kung meron kayong malapit yan sa mga lugar na kung saan po naman gumagawa ng heavy, yung bang shrimp na binabalatan, tapos yung balat niya tinatapon ng yan, tapos yung laman niya naman ilagay doon sa mga bihon as ingredient. Ang gawin po niyo yung balat niya, maganda pong pang prevent yan ng tawag dito ng occurrences of what they call the bulutong. But if possible po, pag may nakita po kayo na mga incidents dyan, paki-isolate na manok na yan and have it be treated. Tandaan po natin pag malamok ang lugar, tandaan po natin pag makulimlim kasi, from that is ito bang in between of the afternoon at saka panggabi, diyan kasi maraming lamok na lumalabas, have the bit be controlled kasi lamok isa kasi yan sa mga nagpa-spread ng infection. So that is one way on how we can help. Vaccination pretty prevalent, pero kahit na may malamok dyan o kahit na magtukaan yung manok nyo, pag walang presensya ng mikrobyo ng Poulpox dyan, walang problema. Sa mga lugar na kung saan marami po ang nag-aalaga po ng panabong na manok, tandaan po natin na sa mga nag-aalaga kasi ng panabong, they're also protecting their money invested on that game fowl. Yung kung bakit na halos lahat ng vaccination na sa kanila yan.
Now, if luckily, nakabili po yung kaibigan mo dahil sa lugar nyo, ay nako po, baka yan ang manok na yan mag-transmit po, lalo na pag kasi tandaan po natin that is a virus form na pinapasok sa loob ng katawan na once the condition will prevail, ibig sabihin po it will become activated. Walang problema ang nabakunahan po na bakit they can tolerate it, or prevent or resist the further infection because na costume na yung immune system nila against that kind of infection. So yung bakit na pag may ganung infection, i-trace nyo muna kung saan nanggaling. Kasi pag ang lugar nyo walang bulutong, kahit na malamok ang lugar nyo, kahit na mag-away ang manok nyo, walang problema yan. But if there is what they call the presence of mechanism na causing what they call the pulpox, either it is a wet form or dry form, ay nako po, mabilis na magkalat yan. Sa prevent, use what they call the shrimp, lalo na po exoskeleton yan, kung gagamit po kayo ng tawag dito yung tawag dito alimango o di kaya kasag, alimasag, kung gagamit pa kayo niyan, pwede din kasi guys, because it is also a part of what they call the kasi hindi naman lahat may shrimp. Mahal kasi baka nakabili po kayo ng alimasag dyan o di kaya yung alimango yung dito kasag sa amin. Ang gawin po niyo yung exoskeleton niyo po, huwag mo niyong tapon. Ang gawin po niyo, ibilad niyo sa araw o di kayo oven, try niyo kung may oven po kayo dyan, at saka igiling po. Pagiling po niyo dyan, powder form, ang gawin po niyo, isama po niyo sa patoka. Huwag po niyong damihan kasi ang mixture niyan dito sa amin noon, when we are using the blue crab shell, a source of calcium po, ang gamit namin dyan is only up to 2 kilograms per 100 kilogram. Ibig sabihin po, for every 100 grams, lagyan po yung 2 grams lang, maximum. Bakit po? Kasi po sobra ka by 3 or 4, ang problema po niyo, palatability ng patoka po niyo is affected. And that is also rich in that chitin or what they call the chitosan. Pwede po niya magamit yan, but it's this form of what they call the prevention na mismo sa patoka po. Tandaan po natin, it is better to prevent than to cure. Possible po, lahat ng medication po nyo malagay po nyo sa patoka, the better it will be. So hope na yung tanong na ating ka-native, sagot po natin, at saka sa mga possibly na maka-encounter pa dyan, hope na yung information na yan can guide you on the process. Again, magandang gabi po sa inyo. Thank you for being with us. Thank you for your untiring support to the Philippine Native Chicken. And thank you also for sharing the information that we have sa ating mga ka-native. Tandaan po natin, ang Central Philippine University nandito lang palagi para sa inyo. Lalo na po sa alaga po ng ating mga katutubong manok. Again, this is your host, Dr. Jaime C. Cabrera Sr. Bati po sa inyo. God bless and keep safe. And see you naman sa next episode ng ating programa dito po sa The Philippine Native Chicken. Hello Canada. Are you in dilemma of finding the feed specifically developed for your native chicken? Are you searching for native chicken products free from antibiotics and synthetic growth-promoting compound? Is any member of your household allergic to delicacies prepared out of dressed broiler chickens? The Philippine Native Chicken is introducing the Central Philippine University developed feed, the CPU feeds. The CPU feed is enriched with phytobiotics proven effective in preventing and controlling infections among the native chickens. The phytobiotics are the extracts coming from the plants. It means that there are no ill effects among those who could eat the meat and eggs of chicken fed with it. Studies showed these plant extracts reduce the cholesterol and uric acid contents of the products. So, what are you waiting for? You can visit us here at the Research and Development Building at CPU Campus, Jaro, Iloilo City. Or, you may contact the numbers on your screen for guidance.